afternoon and welcome back ulit sa aking channel, no. Pag-usapan naman natin ngayong hapon. Paano ko ba na-manage or mina-manage ang aking hypothyroidism? Tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, no, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na may problems sa thyroid, no. Lahat ng babanggitin ko ay base sa aking experience at sa tulong na rin ng ating mga butihing doktor. Tara, umpisahan na natin to. Number 1 ko sa listahan, no, kung paano ko na-manage ang hypothyroidism, syempre yung discipline. Disiplina talaga rito. Although, nahirapan ako, no, kasi talagang ang kalaban mo dito, sarili mo. Andito yung mga pagkakataon na gusto mo pang kumain. Halimbawa, no, kailangan mo mag-diet. Gusto mo pang kumain dahil ang sarap ng ulam, marami pa yung rice. Pero dapat, no, alam natin sa sarili natin yung limitasyon natin. Halimbawa, hanggang isang kanin ka lang, tapos yung ulam mo dapat 25% lang ng protein, 50% mataas yung fiber mo, no? Ganun dapat. Yun yung pinaka-ideal sa diet. But of course, hindi naman tayo perfect. Andyan pa rin yung humihirit ako ng ng konting kanin pa. Ganun pa rin naman ako sa umpisa noon. Talagang naka-isang cup na ako ng rice, no? Sige na, at least isang kutsara pa. Humihirit pa ako. Masarap naman talagang kumain, no? Pero syempre, kung hindi natin i-impose ang disiplina sa sarili natin, sino magsasuffer? Tayo rin po, no? So, binago ko yung diet ko. Andyan yung sabi ni doktor, bawasan mo yung carbohydrates mo, bawasan mo yung matatamis mo, bawasan mo yung maaalat mo, kumain ng prutas at gulay. Hindi naman sinabi na from morning hanggang evening ang kakainin mo prutas at gulay lang. Syempre kakain rin tayo ng karne, ng protina. Yun nga lang, pag sinabing kakain tayo ng protina, hindi naman sobra. O halimbawa, kakain ako kasing laki lang ng kahon ng posporo, yung baka. Tapos may gulay ako, andyan yung prutas ko. Tapos syempre may kanin ako. Magkakanin ako. Ganun lang kasimple, no? Hindi naman natin po pwedeng tanggalin yung kanin natin. Kasi kailangan din naman natin ng carbohydrate. Sa akin, hindi naman pinatanggal. Pero syempre, kailangan bawasan, kailangan sumunod sa diet plan ni doktor, no? Or else talagang tataba tayo or magigain tayo ng timbang at hindi tayo magiging angkop sa kalusugan na kailangan natin. Number 2, okay, ang regular exercise. Maraming nagsasabi, no, mag-exercise ka lang kahit kumain ka ng marami, okay na yun. Mali po yun, hindi po totoo. Dapat talaga balanse ang diet mo at the same time may exercise ka. When it comes to exercise, sa usaping exercise o ehersisyo, hindi naman porket nag-exercise ka, alam mo, nagbuhat ka ngayong linggo, no, bukas hindi ka na magbubuhat sa isang linggo na ulit. Hindi naman po ganun. Dapat po regular. Ibig sabihin ng regular, dapat meron ka pong sinusunod na pattern, may sinusunod kang program o schedule. Halimbawa, MWF o kaya TTHS o kaya 4 na beses sa isang linggo. Yun ang regular exercise, no? Hindi mo naman kailangang mag-enroll ng gym or mag-avail ng mamahaling membership. Pwede ka namang magpaturo sa kakilala o sa marunong, or pwede kang manood ng tutorial na na mga video diyan. Marami namang fitness enthusiast instructor. So, ganun lang naman siya kasimple. At least 30 minutes a day meron kang exercise. Ako nag-umpisa ako sa walking. Dumating ako ng Australia, ang timbang ko 86. No? Awa ng Diyos, 76 ako ngayon. Because of exercise and balanced diet. Okay, ganun lang po siya kasimple. Hindi ko naman sinasabing overnight payat ka na or balance ka na lahat. No, struggle din po ako. Hindi ko naman siya nakuha ng isang click lang. Talagang kulang-kulang 1 taon din bago ko siya na-reach.
No, ganun siya, no? Hindi siya isang buwan, 2 buwan, hindi. Talagang dumaan din ako sa proseso. Andyan pa nga yung nagwo-walking kami ng baby ko. Wala pa nga 1 year old yung baby ko nung dumating kami rito. Pag nagwo-walking kami nung anak ko, no, maganda yung sikat ng araw, may time na nasusuka ako. Kasi 30 minutes yung walking ko, medyo uphill pa yung mga dinadaanan ko dito sa Sydney, sa Australia. Talagang medyo nasusuka ako sa gilid. Minsan napapaganon ako, no? As in, nahihirapan ako. Hindi ako nadalian. Hindi ako magpapaka-plastic. Nahirapan din po ako. Tapos, nung nasanay na ako, naglulus na ako ng weight, saka ako na dinudugtungan ng jump rope. Tapos, nag-apply na ako ng pagbubuhat ng dumbbells, no? Ng mga push-up na yan. No? Nung naka-adjust na yung katawan ko. Okay? Pangatlo, wag naman natin kakalimutan ng check-up. Okay? Regular check-up po ang sekreto sa pagmamanage din ng hypothyroidism. Ibig kong sabihin, pag pinababalik po tayo ni doktor, pag sinabi niya quarterly, babalik po tayo, or every month, or every year, ay babalik po tayo, no? Hindi porket nakakaramdam tayo ng kaginhawaan sa katawan, ayaw na nating bumalik. Ganun lang yun. Babalik po tayo kay doktor. Sasabihin ni doktor, January ngayon, balik ka sa akin sa April, first week. Pag sinabi ni Doc po yun, kailangan nating bumalik. Kasi, kailangan niyang makita kung ano yung responde ng katawan natin sa levothyroxine o kung ano pa mang gamot ang ibinigay niya sa'yo. O kaya kung maganda ba yung diet plan na ibinigay niya sa'yo at saka yung exercise mo. Diba? Connected? 1, 2, 3. Connected siya, no? Sa check-up, makikita yun. Sasabihin ni doktor, Rachel, mukhang hindi ka nagda-diet o hindi ka nag-e-exercise yung timbang mo dumoble or nadagdagan. Pwede tayong mahuli ni ni Doc, no? So ganun lang po. Kaya naman pag sinabi ni doktor na babalik ka ng next month, titingnan natin kung babawasan natin yung dosage ng levothyroxine mo. O kung naka 200 mcg ka tuwing linggo, tulad ko nun, di ba? 200 mcg ako every Sunday. Naging 100 na lang. Kasi nakita niya na yung katawan mo naman pala okay. Subukan natin. From Lunes hanggang Linggo, 100 ka na lang. Anong nangyari? Yun yung dosage ko ngayon. So simple as that, no? Hindi naman mahirap. Susunod lang talaga tayo. Pero syempre, may kaakibat po yun na gastos, no? Magbabayad tayo ng professional fee. Pero sino bang makikinabang nun? Di tayo rin. Okay? So, ganun lang po, no? Wag na nating panghinayangan yun. 500, 800, 1,000. Sabihin natin 2,000 sa check-up. Okay ka naman. Nagagabayan ka naman ng isang professional. Lugi ka pa ba? Syempre hindi na. Doktor naman po yun. Okay? So, ganun lang kasimple, no? Babalik po tayo sa doktor. Number 4, no? Kailangan po natin ang regular na pag-inom ng gamot. Kung may pinaiinom na gamot, kagaya sa akin, pinaiinom ako ng levothyroxine everyday, no? Lunes hanggang Linggo, kailangang iinumin. Excuse, no? Hindi kasi po pwedeng, nakalimutan ko kasi, Dok, so bukas na lang, hindi naman po pwedeng ganon. O kaya, Dok, tinatamad ako or naubusan ako ng stock, tinamad ako. Wag naman ganon kasi po yan hormone po siya, no? So kailangan ng katawan natin yan. Kung hindi ka iinom ng levothyroxine, anong mangyayari sa digestion mo, sa function ng nervous system mo, sa function ng ating heart, di ba? So kailangan may disiplina po tayo at regular ang tamang pag-inom ng levothyroxine. Kagaya ko, pinainom din ako dati ng febuxostat. Kailangan inumin kasi sa sa uric acid yung febuxostat, no? So kailangan, hindi naman po pwedeng kung kailan mo lang gustuhin mag-febuxostat o kaya mag-levothyroxine, dun mo lang iinumin. Mali yun. Hindi yun yung mindset, ha?
dito kung gusto mong umayos ang iyong kalusugan, inumin ng regular ang gamot. Hindi naman kasi yan ibibigay kung makakasama. Kaya rin po tayo chine-check up. Again, connected na naman to discipline, yung regular exercise, tapos yung regular check-up, regular na pag-inom ng medication, no? Connected po yan. So, paano ka magiging maayos? Paano bubuti ang kalusugan mo kung ang simpleng pag-inom ng maintenance na gamot, hindi mo magawa? No? So, kailangan i-take po siya ng regular at tama. Okay? Hindi porket, hindi, umiinom naman ako ng gamot araw-araw, pero iniinom mo siya sablay-sablay sa oras. Minsan nakapag-breakfast ka na, saka mo iti-take. So, mali naman yun, no? So, better, lagyan nyo po ng oras or mag-alarm kayo, iset nyo na sa utak nyo na kailangan kong uminom ng levothyroxine 30 minutes to 1 hour before breakfast. Alright? 5. Okay? Kailangan meron kang tinatawag na regular sleep pattern. Kung mahilig kang magpuyat, please lang, baguhin mo na ang pamumuhay mo na yan. Hindi po nakakatulong ang pagpupuyat. May sakit ka man o wala. Dahil kung wala kang sakit, subukan mo magpuyat ng magpuyat or mahilig ka magpuyat, I'm sure magkakasakit ka. O, alam ko, sasabihin nyo sa akin, Sir, Kuya, paano kung may panggabi? Walang problema. Kung ako dati may panggabi ako, no? 10 to 6 ako, 10 p.m. to 6 a.m. Well, lagi akong natutulog ng 9 in the morning. Gumigising ako ng 4 or ng 5. Dapat regular din ang pagtulog mo, no? Halimbawa, lagi ka nang natutulog ng 9 a.m. Dapat lagi ka ng 9 a.m. So, ganun na lang kasimple, no? Hindi naman po pwedeng, puyat naman ako, diretso ko na to. Hindi ganun, no? So, dapat meron kang regular sleep pattern. Okay, tulad ko, wala naman akong panggabi dito sa Australia. Lagi ako natutulog ng mga 10, 10:30. Minsan nga, 9:30, tulog na ako. Gigising ako ng alas 5 o kaya ng 5:30, magpe-prepare na ako. So, ganun lang. Kailangan talaga dito yung sleep pattern, no? Kasi, kung puyat ka, anong mangyayari sa katawan mo? Again, no? Connected na naman to do sa 1, 2, 3, 4. Disiplina, regular diet, exercise, tapos yung ano natin, no? Yung pa-check up, tapos yung regular na pag-inom ng gamot, no? Kung ito, sasablay ka rito, panigurado ko sira yung 1, 2, 3, 4 mo, no? Kung hindi ka matutulog ng maayos, sigurado ko sira yung 1, 2, 3, 4 mo. Paano ka makakapag-perform ng exercise, ng balanced diet, no? I'm sure tulog ka pa, lumipas na yung oras ng pag-inom mo ng gamot, no? Kailangan talaga dito disiplina. Sinasabi ko na sa inyo, alam ko namang hindi biro, pero kaya ko i-share sa inyo to kasi nagawa ko. Maganda ang resulta sa akin, no? Isang taon kalahati na ako dito sa Australia, awa ng Diyos, wala namang problema. Okay? So, regular sleep pattern, no? Healthy pattern, hindi lang basta natulog ka ng 2-4 na oras, okay na. Healthy sleep pattern po. Ito yung pang-anim. Hindi ko po magagawa yung 1, 2, 3, 4, 5 kung wala itong pang-anim, okay? Yung pang-anim, hindi po dapat mawala ang pananampalataya natin sa Diyos Ama o sa Panginoong Diyos. Okay? Kasi siya po ang aking naging sandala, naging sandigan nung pinanlalabanan ko ang hypothyroid. Actually, kahit ang hyperthyroidism noon, Panginoon po ang aking naging sandala, naging sandigan. Okay? Talagang hindi po ako nakakalimot sa ating Panginoon. Kaya ko rin nagawa po itong channel or vlog na to dahil po sa Panginoon natin na nakita ko yung purpose nito na makapag-share ako ng information o ng aking karanasan sa ating mga kababayan or mga kakilala, kaibigan na may problem din sa thyroid, no? So, salamat po Lord at alam ko po sa inyo na struggle din po kayo sa paglaban sa ating karamdaman sa thyroid, no? Pero wag po kayong mag-alala, wag po kayong makakalimot sa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Pabait po ang Diyos. Minsan yung dinadalangin po natin sa Kanya, pag ibinigay niya, minsan sobra-sobra pa. Pagugulat ka na, Lord, higit pa to sa hinihiling ko o dinadasal ko. So ganun po.
Okay? Ano po, masyado na akong madaldal, no? Maraming salamat sa inyong panonood at naway gumaling na po tayo at makontrol po natin ang anumang hamon na ito sa ating buhay. No, hanggang sa muli, maraming salamat sa suporta at God bless po sa ating lahat.